Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na po Yesu Cristo. God bless po our beloved preacher Serge Espinosa. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago po tayo mag-umpisa tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makaprayang pangalan ng aming pinakamamahal na po Yesu Cristo, malapay nulubos kami nagpapaabot ng aming dakilang pasasalamat sa iyo. Malapay noon sa iyong paggabay, paglangi sa bawat bahagit, bawat yugto na yung banal na gawain sa lugar nito na patuloy mong nilalangisan. Malapay noon, lalo tigita yung banal na presensya, banal na espiritu, malapay noon patuloy binubuhos sa aming kalagitnaan, nagpapatunay, O Diyos, na ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa iyo, malapay noon. Lahat ng mga ito, yung mga bunga ng mga naunang mga panalangin na aming ginagalang, mga Pastor Willie Estrada Almeida. Purihin ka at pasalamatan magpakailan-kailan pa man, malapay noon. At sa mga sandali ito, malapay noon sa aming pag-aaral na yung banal na salita, sa ganang akin, wala pa akong magagawa, malapay noon. Bagong lahat, lubusan niyo po akong patawarin sa lahat ng aking mga magkukulang pagkakasala sa iyo, pakalinisin ang aming puso't kaisipan, malapay noon. Hallelujah. Iyo rin pong buksan, malapay noon, ang mga puso't kaisipan ng lahat ng mga tagapakinig. Sa hapon ito, malapay noon upang aming lubos na maunawaan, malapay noon ang yung banal na mensahe sa hapon ito. Sumaamin ka po, malapay noon. At sa iyong matamis at makaprayang pangalan, malapay Sus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga hadlang sa magkaligitnaan. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay makaupo, maming na mahal, at muli ating binibigay ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila at pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give double honor and respect as we continue to cherish and remember the blessed teachings of our beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, and also our blessed Pastor Lina C. Almeida, there's Papa and there's Mama. Praise the Lord, and we would like to greet and honor as well the entire Almeida family po sa panguna po ng ating beloved Ate Peach, beloved Minister June. Praise the Lord, hallelujah, sa dako po ng Maynila, maging sa ating beloved Ate Tef and Bishop Luke Smith sa dako ng Indiana, USA, sa ating beloved Minister Paul, sa Ate Tin and family, sa ating beloved Ate Lai, Ate Rick, Kuya Rick, praise God, sa aking beloved wife, sa aming mga anak, hanggang sa kaapu-apuhan po ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, na mga naririto, mga inibig po namin mga kapatiran, elders of the church, lalo po sa mga bisita, kung meron man, welcome to the royal family of our loving God. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, ako po ay nagpapaabot po, amen, ng espesyal na pagbati sa lahat po ng mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po. Praise the Lord. Unang-una po, mga minamahal, pinupurit, dinadakilan natin ang ating dakilang Ama sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At sa Ama ng ating pananampalataya, our spiritual father, our beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, na bagamat siya po ay nasa piling na ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na natili ang kanilang mga turo at mga aral. Amen. Sabi na ba kasulatan, amen, the anointing stays, amen, sa sanlibutan ito pag lumilisan ng mga propeta at mga banal ng ating dakilang Diyos. Kaya nananatili sa atin, mga minamahal, ang kanilang mga panalangin, ang mga bunga ng kanilang mga panalangin, and anointing na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. So happy Father's Day po sa ating beloved Pastor. There's Papa in heaven. Praise God. Hallelujah. At maging sa Ama rin po ng ating pananampalataya na ginamit ng ating dakilang Diyos upang pangasiwaan ang banal na gawain na ito noon, mga minamahal, sa katauhan po ng ating beloved ordained preacher Alex Rebe, na nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at sa lahat po ng mga ama ng tahanan, sa ating beloved Minister Pogs, kaisa-isang anak na lalaki po ng ating beloved noble pastor. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa aming mga in-laws, happy Father's Day po sa inyo. Praise God, hallelujah. Maging sa aking mahal na ama, happy Father's Day po. At sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga ama ng tahanan, praise the Lord. Maging sa lahat mga, kahit na hindi pa mga ama, subalit tumatayo ng mga ama, mga minamahal, in different ways, in different means. Amen. This is also your special day. We greet you a happy Father's Day. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kaya po, medyo napahaba po ang ating pagpupuri sa araw na ito dahil nga po sa espesyal na araw na ito na ating ginugunita ang espesyal na araw ng mga ama. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, amen, as we celebrate Father's Day, at hindi pong unawain ang isang bersikulo sa Biblia na kung saan ay
Pinakita ng mahal na Panginoon na hindi lahat ng mga bagay na nararanasan natin sa mundo o maging sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay may agarang kasagutan. Amen? Hindi lahat ng mga katanungan natin, mga minamahal, habang tayo ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay may agarang kasagutan. Amen? Katulad ni Apostol Pablo, mga minamahal, nung may isinagawa ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya lubos na maunawaan at siya ay nagkaroon ng katanungan sa mahal na Panginoon. Subalit sa pagkakataon na yon ay hindi siya kaagad-agad sinagot ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit? Dahil ang ating pagkatawag bilang mga anak ng mahal na Panginoon, amen, ay hindi upang magkaroon ng kaagad-agad na kasagutan sa lahat ng mga katanungan natin. Everybody shout amen. Our job as children of God, our job as created humans of our loving God is to accept, to trust the Lord, and to follow Jesus despite not understanding things. Amen. Kaya basahin po natin, mga minamahal, ang unang bersikulo, John chapter 13 verse 7. Ito po yung pinaka-main verse po natin. Praise God. Hallelujah. Kindly po. 1 Kabanatang 13, ang talata ay 7. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, dadapwat mauunawa mo pagkatapos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang konteksto po, mga minamahal ng talatang ito ay nangyari noong huling hapunan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Few hours before po na mapako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, amen, nagkaroon ng pagtitipon-tipon ang mga alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinatawag na huling hapunan o Last Supper. Amen? Ilang oras bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos po ng kanilang huling hapunan, mga minamahal, tumayo ang ating pinakamamahal na Panginoon at mapapansin po natin yan sa 4 hanggang 5, mga minamahal, idagdag lang po natin, mga minamahal, praise the Lord. 1 Kabanatang 13, ang talata ay 4 at 5. Ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigki sa kanyang sarili na maghanggayoy nagsalin ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We could just imagine, mga minamahal, that scenario. Pagkatapos ng Last Supper, mga minamahal, nag-umpisa namang nagugulumihan ng mga apostoles. Anong meron, mga minamahal? At pagkatapos niyan, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon ang ilang parte ng kanyang mga kasuotan at kumuha po siya ng tuwalya at inumpisahan, mga minamahal, na linisin o buhusan ng tubig ang mga paa, isa-isa ng mga apostoles. Amen? Ang paghuhugas po ng paa, mga minamahal, nung kapanahunan na yon, amen, it symbolizes humility. Ginagawa po yan, mga minamahal, hindi na mga hari, hindi na mga matataas na mga tao. Ginagawa po yan ng mga alipin ng mga panahon na yon. Kaya nung nag-umpisa po, mga minamahal, na lumuhod ang ating pinakamahal na Panginoon at umpisa pong linisin, uhugasan ng ating pinakamahal na Panginoon ang paa ng mga apostoles. Nahiya ang mga apostoles. Amen? Hindi rin naunawaan, mga minamahal, ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dumating ang panahon, nung dumating ang pagkakataon ng ating pinakamahal na Panginoon ay kanya nang bubuhusan ng tubig ang paa ni Apostol Pedro. Amen? At anong sinabi ni Apostol Pedro, mga minamahal? Nung una siya itumutol. At anong sinabi ng ating Apostol Pablo, mga minamahal? Mahal na Panginoon, huhugasan mo ba ang aking paa? Bakit? May katanungan si Apostol, bakit kailangan? Dahil para sa kanya, mga minamahal, ito ay aking Panginoon, Diyos ng mga Diyos, na unawaan nila siya, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Ang ating pinakamahal na Jesucristo, ang kanilang ginagala na guro, bakit maghuhugas ang mahal na Panginoon ng kanilang mga paa? Amen? Subalit ito ang sinagot ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ginagawa ko ay hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawaan mo rin pagkatapos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa pagkakataon nito, marami mga bagay, mga minamahalang hindi na unawaan ni Pedro. Katulad din po natin ng mga Kristiyano. Nung tayo ay naligtas sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, amen, na bautismoan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. May mga bagay na naihayag sa atin, sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. May mga bagay na nangyayari, nagaganap sa ating buhay, mga minamahal, na minsan ay hindi natin lubos na maunawaan. Everybody shout amen! Katulad ni Apostol Pedro, mami naman, hindi niya naunawaan ang kababaang loob na ipinapakita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi niya lubos na maisip ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang guro, ang kanyang Diyos, ay maglilingkod sa kanya, mami naman, at lilinisin at hugasan ng kanyang paa. Everybody shout amen.
Hindi niya naunawaan ito. Hindi niya naunawaan na ito ay sumisimbolo, mga minamahal, ng isang espiritual na paglilinis ng ating pinakamahal na Panginoon. Na ito ay sumisimbolo, mga minamahal, ng paglilinis at pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maaari may mga bagay, may mga katanungan tayo na hindi pa natin lubos na unawaan o hindi pa natin lubos na lubos na nagkakaroon ng kasagutan or akmang kasagutan ayon sa ating kalooban o nais, mga minamahal. Pero hindi natin alam, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay gumagawa ng kapamaraanan upang bandang huli, mga minamahal, o darating ang tamang panahon, lahat yan ay magbibigay ng kalinawan o kasagutan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad natin, mga minamahal, minsan si Apostol Pedro. Amen? Hindi niya naunawaan ang plano ng ating dakilang Diyos. Pagkatapos, mga minamahal, ng paglilinis na yon ng mga paan ng mga apostoles, amen, naganap na, mga minamahal, ang paghuhuli sa ating pinakamahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Dumana kanyang banal na dugo, mga minamahal. Lahat yan ay hindi naunawa lubos ng mga apostoles. Subalit anong kanilang ginawa, mga minamahal? Patuloy na silang sumunod at sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ito po, mga minamahal, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ating pag-aaralan, mga minamahal, sa mga sandaling ito, mga minamahal, dahil marami pong pagkakataon, gaya po ng ating nasabi kanina. Amen? Lalo na sa mga baguhan o yung mga maliligtas pa o ililigtas ng mahal na Panginoon. At dati bagay nga mabalingahan tayo nga maawatan, apay nga nangyari. Ti kastoy nga banbanag, idi nagserbiya ka ni Apo Diyos nga, apay nga kastoy ti nangyari, ti biyag ko. Amen? Bakit parang unti-unti nagsisilayuan ang ating aking mga sanlibutan na kaibigan? Amen? Marami tayong mga katanungan, mga minamahal, pero nais ng mahal na Panginoon. Amen? May pangako ang ating dakilang Diyos na balang araw, lahat yan ay magkakaroon ng kalinawan at kasagutan. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Maaaring hindi natin maintindihan. Amen? Hindi natin ma-process bakit dumadaan tayo sa ganito mga pagsubok. Amen? Bakit minsan, mga minamahal, dumadaan tayo, mga minamahal, sa mga tribulation, mga minamahal. Lalo na tayo mga baguhan pa. Kagaya ng mga patutong ating mga narinig kanina, mga minamahal, hindi pa nila lubos na maunawaan. Pero dahil sa kanilang pag-ibig sa malapay noon, kanilang naramdaman ang presensya ng malapay noon, sila lamang ay sumunod, mga minamahal, nagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung iba sa ating mga minamahal, maaari natatagalan. Bakit hanggang ngayon wala pang katugunan ng aking mga panalangin? Tila baga parang natatagalan, mahal na Panginoon. Pero kagaya ng kasagot ng ating pinakamamahal na Panginoon, maaaring ngayon hindi mo pa nauunawaan. Pero darating ang panahon, mauunawaan mo ang lahat ng bagay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw po ang mensahe ng ating dakilang Diyos. Amen? Ano yung mga aral na ating mapupulot, mga minamahal, sa talatang ating nabasa, mga minamahal? Ang talatang ating nabasa, mga minamahal, ay nagpapatunay ng ating pananampalataya po ay nauuna sa pag-unawa. Everybody shout, praise the Lord. Faith comes first. Amen. Before the fruit. We have to obey first before we can get the result. Amen. Kakaiba yan, mga minamahal, sa prinsipyo ng tao. Bakit, mga minamahal? Sa prinsipyo ng tao, mga minamahal, to see is to believe. Amen. Ay, anak mamati, no, kung makita dahi ta. Anak mamati, no, kung ma-experience na kita ng banbanag. Awan. Ganun po, mga minamahal, ang naturalesa ng tao, mga minamahal. Pero iba po ang proseso ng ating pinakamamahal na Panginoon. You have to believe Him first. You have to obey Him first, mga minamahal, bago ipakita ng mahal na Panginoon ang resulta ng iyong pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ang pagsunod po, mga minamahal, ay nahuuna bago ang kapahayagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? May mga plano ang ating dakilang Diyos. Bago pa tayo ipanganak, mga minamahal, meron ng plano ang ating pinakamamahal na Panginoon. Before the foundation of the world, I have chosen you. Sabi na ba kasulatan? Ibig sabihin, mga minamahal, bago tayo ipanganak, mga minamahal, meron ng plano ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Everybody shout, Amen. Kaya mapapansin po natin, kahit hindi po tayo naligtas noon, mga minamahal, mararamdaman natin yung pag-iingat pa rin ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil may plano ang mahal na Panginoon para sa atin na tayo ay iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May plano na ang mahal na Panginoon. Amen? Pero kailangan, mga minamahal, turuan tayo na sumunod sa ating dakilang Diyos upang ilabas, mga minamahal, o ipakita, ipaunawa man ang ating pinakamamahal na Panginoon ang kapahayagan ng kanyang plano sa ating buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang pagtitiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po yan nakabatay, mga minamahal, sa
kung naiintindihan ba natin ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen? Hindi lahat, mga minamahal, ay kailangan natin maintindihan muna. Hindi kailangan lahat, mga minamahal, ay ma-process muna ng ating kaisipan. Everybody shout, Amen! Amen? Nag-uumpisa yan, mga minamahal, sa pagkilala natin, mga minamahal, kung sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sabi po nga, mga minamahal kanina, kakaiba, amen, sa kung ano yung naturalesa ng tao. Iba po ang proseso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ano po, mga minamahal, yung aral na ating mapupulot sa talatang ito? Una po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po niya tayo inuutusan na unawain muna ang lahat bago tayo ay sumunod. God does not owe us an explanation before our obedience. Basahin po natin ang talatang ito, mga minamahal. Genesis chapter 6, verse 22. Ito po, mga minamahal, yung panahon, mga minamahal, na bagamat hindi naintindihan ni Noah, bakit siya inutusan ng mahal na Panginoon na magpatayo ng arko. Amen? Pero dahil sa takot niya sa mahal na Panginoon, dahil sa pagkilala niya sa mahal na Panginoon, siya po, ang mga minamahal, ay natakot at sumunod sa ating dakilang Diyos. Basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Genesis Kabanata 6, ang talata po 22, ganito po sinasabi, gayon, ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Diyos, ay ayon ang ginawa niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi alam ni Noah paano ba magpatayo ng arko. Pero lahat, mga minamahal, na isinalaysay ng ating pinakamamahal na Panginoon, napaka-specific, napaka-detalye, mga minamahal, kung paano gagawa si Noah ng arko. Yan po, sabi na ba kasulatan, all that God commanded him, so did he. Wala tayong mababasa sa banang kasulatan na apay-apo Diyos. Apay niya timang nangyari, awan mo titudo. For how many years, napakaganda ng panahon. Wala namang bagyo, wala namang ulan na magkukos ng flood. Pero hindi nagtanong si Noah, mga minamahal. At ilang taon, mga minamahal, na ginawa ni Noah, na itinayo, na nabuo ni Noah yung arko, mga minamahal. Bagamat wala pong sinabi ang banal na kasulatan kung ilang taon, mga minamahal, pero ayon, mga minamahal, kung ating pag-aaralan, ilang taon si Noah nung siya ay nagkaanak, mga minamahal, siya ay 500 years old. Amen? At sabi na ba kasulatan sa Genesis, mga minamahal, dumating yung baha, 600 years old si Noah. Lumaki ang mga anak ni Noah, nag-asawa sila, mga minamahal, doon pa lang nagkaroon ng baha. Ibig sabihin, mga minamahal, for more than 75 to 100 years, na binuo ni Noah yung arko. Amen. We can just imagine, araw-araw. Amen, pwedeng sabihin ni Noah, happy nga kasuti araw, everyday nga aramida, kanya pati purpose na dahito eh. Amen? Pero kailanman hindi nagtanong si Noah, mga minamahal, for more than 75 years until 100 years, mga minamahal, ayon sa pag-aaral ng ibang mga Bible scholars sa biblical timeline, sinunod ni Noah yan, mga minamahal. Kaya sa bawat araw, mga minamahal, anong naranasan ni Noah? He was persecuted. Amen? Pinagtatawanan araw-araw si Noah, mga minamahal. Hanggang sa nagkapamilya na si Noah, mga minamahal, they're being persecuted every day of their life. Bakit? Anong ginagawa nyo dyan? Akala nila, mga minamahal, na nawawalan na sa tamang pag-iisip ang pamilya ni Noah, mga minamahal. At bagamat hindi rin naunawaan ang buo ng lubos ng pamilya ni Noah, mga minamahal, ang kanilang ginagawa, sila ay lubos na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, nagkaroon sila ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, Hebrews chapter 11, verse 7. Mga Hebreo, kabanatang 11, ang talata ay 7 at 8. Sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na takot ay naghanda ng isang taong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging takapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaraon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, amen, they recognize the sovereignty of our loving God and Savior Jesus Christ, or the sovereignty of God. Amen? Dahil lumang tipan pa po yan, mga minamahal. They recognize the sovereignty of God. Amen? Ang nag-iisang Diyos, mga minamahal, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng pananampalataya, sinunod niya.
Amen? Dahil sa kanyang takot, mga minamahal, amen, anuman ang mga bagay ay kanyang sinunod dahil sa kanyang pananampalataya. Siya ay naghanda ng daong upang iligtas ang kanyang sambahayanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat taong-taon, gaya ng sinabi natin kanina, siya ay pinagtatawanan ng mga tao. Taon-taon siya ay nagtiwala kahit wala siyang nakikita, mga minamahal, na katibayan. Ano ang magaganap sa darating na panahon, mga minamahal? Siya ay sumunod, patuloy na sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At pagkatapos ng maraming taon, ibinuhos ng malapin ang malakas na ulan. At naligtas ang buong sambayanan ni Noah. Everybody shout, praise the Lord. At doon na unawaan ni Noah ang plano ng malapay noon. Dahil sa pagkakasala ng mga tao, maminamula ng nararapat. Amen? Subalit nakita lamang na malapay noon ang puso ni Noah, maminamahal, na siya lang naging nanatiling tapat sa ating dakilang Diyos, maminamahal. Sila ang iniligtas ng malapay noon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Doon na unawaan ni Noah na ang kanyang ginagawa for how many years? Sila ay iingatan at ililigtas pala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At sa ikalawang talata, sa 8, mga minamahal, amen, sabi dito, Abraham followed, even without knowing. When God asked him to offer his son, matagal na taon silang walang anak, mga minamahal, at nung sila'y pinagkalooban ng ating dakilang Diyos ng anak, na si Isaac, mga minamahal, hiningi ng ating dakilang Diyos na si Isaac ay ialay ni Amang Abraham, mga minamahal. Amen? Nung una, hindi niya sinabi, mga minamahal, hindi niya naunawaan, bagamat sinabi ng malapit na nagagawang kitang, I will make you a father of all nations, mga minamahal. Akala ni Noah, magkakaroon pa siya ng marami mga anak. Amen. Hindi niya lubos na maunawaan. At pagkatapos yan, mga minamahal, biglang hihilingin ng malapit nun, ialay mo ang iyong anak. Sa ordinaryong tao, apay ngay. Nag-urayak ti manong atawan. Linmakay, binmakat kami, tatalang agkurong kami ti anak, tapos apay, nakasapulan nga ialay mi pay. Pwedeng tanungin nyo ni Abraham, mga minamahal. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, because of his love and faithfulness to God, mga minamahal, sinunod niya ang utos ng ating pinakamahal na Panginoon. He followed without knowing. Sabi dito, mga minamahal, by faith, Abraham, when he was called, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Amen? Ni hindi niya alam, mga minamahal, sinong iaalay niya nung una, mga minamahal. Akala niya magkakaloob ang malapay noon ng iaalay. At pagkatapos nung sila'y dumating, umabot, mga minamahal, sa lugar na kung saan mag-aalay si Abraham, mga minamahal, hindi niya alam na ang hihingin ng malapay noon ay kanya nag-iisang anak. But he followed and obeyed. But the moment, mga minamahal, na kanya nang papatay ng kanyang anak upang ialay, mga minamahal, pinigilan siya ng ating dakilang Diyos. Bakit? Nakita ng malapay noon, mga minamahal, ang puso ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. So God did not show the entire map, the entire plan, amen, to Abraham, but Abraham followed. At dahil diyan, mga minamahal, tinawag siyang ama ng lahat ng salinlahi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, minsan, inaantay lang ng ating dakilang Diyos, tayo ba ay susunod, mga minamahal? At kung tayo ay susunod, mga minamahal, ipapaliwanag unti-unti ng ating pinakamahal na Panginoon ang daan na ating tinatahak. Ito pala ang magandang plano sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa bandang huli, mga minamahal, napakaganda pala ng plano sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya obedience first. Amen? Understand later. Amen? Kung sa tao, mga minamahal, to see is to believe, mga minamahal, we have to believe first. We have to believe first before we see the result. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Katulad din po, mga minamahal, ni Joseph. Amen? Joseph the dreamer. Alam na alam ng mga kabataan o mga bata ito, mga minamahal, ang kwento ni Joseph. Amen? Sino mag-aakala, mga minamahal, na may dakilang plano ang malapay noon kay Joseph? Bata pa lamang si Joseph, mga minamahal, ipinapakita na ng ating pinakamalapay noon na may plano sa kanya ang ating dakilang Diyos. Amen? Subalit sa murang edad ni Joseph, mga minamahal, hindi niya alam ang plano na yan. Sa mga panaginip niya, hindi niya lubos na maunawaan. At kapag ito'y sinasabi niya sa kanyang ama, mga minamahal, dahil si kanyang ama, mga minamahal, ay mayroong spiritual maturity and understanding, nakita ng kanyang ama na may dakilang plano sa kanya ang ating dakilang Diyos. Pero sa kanya mga kapatid, mga minamahal, lahat ng kanya mga panaginip, mga minamahal, amen, tinatawanan lamang si Joseph. At naging threat sa kanila, mga minamahal. Amen, nung napanaginipan niya, mga minamahal, yung sinabi na mga bagay, may mga yuyuko sa kanya, mga minamahal, amen, na insulto ang kanyang kapatid.
Kami? Luluhod sa'yo. Mas matanda kami sa'yo. Amen? Kaya nagkaroon sila, mga minamahal, ng galit o tampo kay Joseph. Hindi nila naunawa ng lubos, mga minamahal, ang plano ng ating dakilang Diyos kay Joseph. Amen? Siya ay pinaratangan ng mali, mga minamahal. Pagkatapos na siya ikanlulo ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, inihulog siya sa bangin, iniwanan siya, mga minamahal, ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos niyan, mga minamahal, pinaratangan pa siya ng mali, mga minamahal. Amen? At siya ay nakalimutan sa bilangguan for how many years? Hindi lang 10 years, hindi lang 15 years, 20 years. More than. Siya ay nakalimutan. Napakahaba ng proseso, mga minamahal. Pero anong ginawa ni Joseph? He never questioned God. Amen? Maging sa loob, mga minamahal, ng piitan o ng kulungan, mga minamahal, siya ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, sinasamba ang nag-iisang Diyos na kanyang nakilala. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Maraming beses, mga minamahal, na nagtanong si Joseph, mahal na Panginoon, bakit? Kung kailan lalo ako napapalapit sa iyo, nauunawaan ko ang iyong salita, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Akala niya, mga minamahal, nung siya iniahon, mga minamahal, sa bottom pit, akala niya magkakaroon siya ng kasagutan sa kanyang panalangin. Pero hindi. Ibinenta siya ulit, mga minamahal. Amen? Siya ikinulong ulit, mga minamahal. At nung siya ay napalaya, akala niya yun na ang katapusan ng lahat, mga minamahal. Nanilbihan siya, mga minamahal, sa Pharaoh. Akala niya yun na ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. It will end his miseries. Pero hindi pa pala, mga minamahal. Siya ay naparatangan at siya ay nabilanggo na mahabang taon, mga minamahal. Maaring tatanungin ni Joseph, bakit mo malapay nung hinayaan? Napagtaksilan ako ng aking mga kapatid? Bakit ako napunta sa lugar na ito na hindi ko naman hinahangad, hindi ko ginusto, malapay noon? Ganon din po tayo minsan, mga minamahal. Bakit ako naglilingkod? Anong purpose ko, malapay noon? Bakit ako dumaranas sa ganitong mga bagay? Bakit ikinalulo ako ng aking mga magulang, na aking mga mahal sa buhay? Marami tayong mga katanungan. Maraming mga bagay na nangyayari sa atin mula nung tayo ay naglingkod at nagtiwalang tunay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit katulad ng ating mga nabasa, mga minamahal, sa halip na sila ay magtanong, mga minamahal, magtampo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, patuloy silang sumunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Years later, saka lamang naunawaan ni Joseph ang plano ng ating dakilang Diyos. Amen? Nung siya ay nakalabas, mga minamahal, because of his interpretation of the dreams of Pharaoh, mga minamahal. Amen? Napalaya siya, nabigyan siya ng mataas na katungkulan, mga minamahal. Nagkaroon siya, mga minamahal, ng pagkakataon, mga minamahal, na pangasiwaan ang malalaking bayan, mga minamahal, at nung nagkaroon, mga minamahal, ng drought. Amen. Doon niya nakita ang dakilang plano ng malapain. But that is after how many years of suffering, of injustices. Amen. Kaya hindi ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo Kristiyano, mga minamahal, malayo na tayo sa mga injustices ng mundong ito. Everybody shout, praise the Lord. Pero yung terminolohiya minsan, mga minamahal, parang lang unfair. Apay nga kastoy. Kung nakman malapay noon, akala ko malapay noon kami ay gagawin mong buntot. Bakit ganito? Bakit ako inaakusahan ng aking mga katrabaho, ng mga sanlibutan, maging aking mga saboy? Bakit? Maraming mga katanungan. Pero alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Dahil tayo'y mga anak na ng malapay noon. Umpisa pa lang, una pa lang, mga minamahal, gumagawa na ng magandang plano ang malapay noon sa ating buhay. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. All we have to do is to continue to obey and follow the will of the Lord. Kaya sa Genesis chapter 50 verse 20, mga minamahal, ano yung realization, mga minamahal, ni Joseph? Dito po sa aklat ng ikalaman po ng Genesis, ang talata po ay 22, ganito po ang sinasabi. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit pinilagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Nung nakita niya, mga minamahal, na maging ang kanyang buong sambayanan, ang kanyang pamilya, maging, mga minamahal, ang kanyang mga saninlahi, mga minamahal, ang kanyang buong lahi, ay naligtas, mga minamahal. Amen. Sa drought na yan, nakita ni Joseph, mga minamahal, ang plano ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya yung nagpakilala na si Joseph sa kanyang mga kapatid, nahiya ang kanyang mga kapatid. Amen. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin dahil sa kasalanang ginawa nila sa kanilang kapatid. Pero anong sinabi ni Joseph, mga minamahal, dahil nagkaroon na siya ng spiritual understanding, spiritual maturity, mga minamahal, for how many years that he suffered
Unti-unti ipinaunawa sa kanya ng ating dakilang Diyos ang magandang plano na ginawa ng ating dakilang Diyos. Hindi naghiganti si Joseph. Anong sinabi niya, mga minamahal? Kayo'y nag-iisip ng masama laban sa akin. Kanino niya sinasabi? Sa mga kapatid niya nung sila ay nakaharap, mga minamahal. Kayo'y nag-iisip ng masama laban sa akin. Oo. Ngunit, iniisip ng Diyos iyon sa ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, bagamat masama ang mga bagay na inyong ginawa sa akin, lahat yan ay plano ng malapay noon sa ating at sa inyong ikakabuti. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng spiritual maturity. Everybody shout amen. Kaya mga minamahal, may mga pagkakataon sa ating mga buhay na hindi natin maintindihan ang mga bagay na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Everybody shout amen. Pero sa tamang panahon po, mga minamahal, ipapakita po ng ating pinakamamahal na Panginoon bakit kailangan natin dumaan sa proseso o sa mga bagay na ito na ating pinagdaraanan. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pagdiriwang po, mga minamahal, ng Father's Day, mga minamahal, amen, in relation to this main verse, a child does not always understand his father. Amen. Nung tayo ay mga bata, lahat ng mga bagay na sinasabi ng ating mga magulang, amen, ay hindi pa natin lubos maunawaan. Sino po yung mostly na disciplinarian po sa pamilya? Ang ating mga ama. Amen. Amen. Dahil ang mga ina, minsan mga minamahal, malawak yung kanilang pag-ibig. Hindi ko sinasabing hindi rin malawak ang pag-ibig ng mga ama. Pero usually, mga minamahal, dahil sila po yung ama ng tahanan, mga minamahal, they usually discipline their child. Amen. At kung minsan kapag dinidisiplina po tayo ng ating mga ama, hindi po ibig sabihin na hindi po tayo mahal. Pero dahil sa ating murang isipan, hindi natin maunawaan yun na yun ay bunga ng kanilang pagmamahal. Dinidisiplina tayo dahil ayaw nila tayo mapahamak. Hindi pa natin nakikita yun, mga minamahal. Pero anong ginagawa natin bilang tayo mga anak? Sumusunod lang tayo. Amen? Minsan may mga murmuring tayo pero sumusunod tayo dahil natatakot tayo. Amen? Takot tayo na mapalo tayo, takot tayo na may consequence kapag hindi tayo susunod, mga minamahal. Ganoon din po, mga minamahal. Kapag tayo anak na ng ating pinakamamahal na Panginoon, all we have to do is just to obey and trust the Lord. Everybody shall praise the Lord. Dahil siya ang ating dakilang Ama. Amen? Pagkatapos, mga minamahal, nung tayo lumalaki na, nung kayo mga lumalaki na, mga minamahal, nakikita nyo yung pagdidisiplina ng mga magulang natin, nagbubunga ng maganda. At doon natin marirealize, ay, isugayang piman. Ay, kasyagayang piman. Amen? At anong nagiging resulta, mga minamahal? Mas lalo nating iniibig o napapamahal tayo sa ating mga magulang. Bakit? Dahil nakikita natin ano yung mga resulta. Unti-unti na natin nakikita ano yung mga plano nila sa ating buhay, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kung yung earthly father natin, mga minamahal, may plano sa ating mga buhay, how much more our heavenly Father? Everybody shall praise the Lord. How much more our heavenly Father? May dakilang plano ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Amen? Pagdating ng panahon, mga minamahal, sasabihin din natin, ay, kaya pala mahal na Panginoon. Maraming salamat. Amen? Kaya yung mga nagkaroon na ng kasagutan sa mga katanungan nila noon, mga minamahal, ano yung nagiging resulta? Mas lalo silang napapalapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Nung dumating na yung kasagutan, mga minamahal, amen, bagamat mahaba yung proseso ng pag-aantay, mga minamahal, mahaba yung proseso ng pagtitiis, amen, mahaba yung proseso minsan ng paghihirap, mga minamahal, subalit nung dumating ang kasagutan, yung tamang panahon na ibinigay ng malapay noon ang kasagutan, mga minamahal, napakatamis, mga minamahal, napakasarap, mga minamahal, namnamin yung mga kasagutan na ibinigay ng malapay noon. Amen? Everybody shall praise the Lord. Mas lalo na tayo napapaibig sa malapay noon. Amen? Hindi dahil sa mga pagpapalang ibinubuhos na ng mahal na Panginoon. Hindi dahil sa kasagutan, mga minamahal, kundi dahil mas lalo natin nakikilala sino ang dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sino ang ating dakilang Diyos na itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya mga minamahal, hindi natin maiiwasan na tayo din naman, amen, ay magkakaroon ng gratitude sa mga ginamit ng ating dakilang Diyos na tumayong Ama. Dahil kung tayo mga minamahal, habang tayo ay lumalaki, mga minamahal, at nakikita natin yung mga plano ng mga magulang natin sa atin, mga minamahal, mas lalo natin silang iniibig, mas lalo natin silang nirirespeto. Everybody shout amen. Ganoon din po sa ating spiritual parents. Amen? Dahil nakikita natin yung resulta
ng kanilang mga pangangaral, mga minamahal, resulta ng kanilang mga naunang mga panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, ng ating beloved Stand Pastor. Amen. Nagbunga ang kanilang mga panalangin at mga pagtuturo sa atin, mga minamahal, na bago ang ating mga buhay, tayo ay pinagpala, mga minamahal. Amen. Magkakaroon tayo ngayon ng gratitude. Lubos na pag-ibig, mga minamahal, mas lalong lalalim yung ating respeto, pagmamahal, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, na kapag nagpapatotoo ang bawat kapatiran, mga minamahal, na naligtas sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hindi mo mapipigilang sabihin, mga minamahal, na kami nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, sa mga panalangin ng ating ginagalang mahal pastor. Everybody shall praise the Lord. Hindi yun kalabisan, mga minamahal, dahil nagkakaroon tayo ng gratitude sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil silang ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil lalo tayo mas napalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Darating ang panahon, mga minamahal, lahat ng mga katanungan noon, nung tayo ay baguhan, apay nga kasapulan nga ibagat ikasjay, mga minamahal, nung tayo ay nakaranas na, mga minamahal, nung ipinakita na ng malapay unti-unti ang kasagutan ng mga pagpapala, ang mga himala sa atin, mga minamahal, doon natin napatunayan, I won't piman gayam, agpay sugayam piman, tinsursurong ni Apo Pastor Me. Amen? Kaya pasalamatan natin ang malapay noon sa ating beloved friends in the Lord. Everybody shall praise the Lord. Pasalamatan natin ang ating pinakamalapay noon sa lahat ng mga tumayong ama. Amen? Ng ating pananampalataya, mga minamahal. Maging ang ating mga magulang. Pasalamatan natin yan sa ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang pagsunod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na Ama, mga minamahal, it requires daily surrender. Why? Because if there's no surrender, mga minamahal, you will never understand. The only way that we understand things is if we are fully surrendered sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, Matthew chapter 16, verse 24. Mateo, kabanatang 16, ang talata ay 24. Na magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Malinaw po, then said Jesus unto His disciples, ang kinakausap po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po mga sanlibutan. Amen. Ang kanyang mga disipulo, ibig sabihin, kanya na mga pinili, mga anak. Everybody shall praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang salitang ito, mga minamahal, ay para sa atin din ng mga piniling disipulo o mga anak ng ating pinakamahal na Panginoon. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. And following Jesus is trusting the Lord when we cannot see. Nagtitiwala tayo sa Kanya kahit na hindi pa natin nakikita, mga minamahal. We obey or obeying when we do not understand things. Kagaya ng mga halimbawang ating nabasa kanina, mga minamahal. Patuloy tayong nag-aantay sa ating dakilang Diyos kapag ang kasagutan pa ng malapay noon ay hindi pa anak. Amen? Dahil sa may mga panalangin tayo, mga minamahal, na ang sagot ng malapay noon ay oo, minsan, mga minamahal, ay hindi pa. Minsan ang kasagutan ng malapay noon, mag-antay ka, mga minamahal. At sa mga panahon na ang kasagutan ng malapay na ay hindi pa o mag-antay ka, mga minamahal, patuloy tayo na mag-aantay sa kalooban at kasagutan ng ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. We have to continue even if the road is very difficult. Amen? Lubak-lubak man ang mga dinadaanan natin, mga minamahal. Amen? May mga pag-uusig. Magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po sa bawat talatang ating nabasa, makikita natin, mga minamahal, yung resulta na magandang response ng mga anak ng mahal na Panginoon. Amen? Our response matters to our loving God. Nagmamatter po kung paano tayo mag-respond sa bawat pagsubok, sa bawat kinakaharap natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? We should never stop following and trusting the Lord. Amen? Dahil sabi dito, mga minamahal, Romans chapter 10, verse 11, malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata 10, ang talata 11, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen. Malinaw po, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible readers. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal. Malinaw po, mga minamahal, na sila na magtitiwala at susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, kailanman ay hindi sila mapapaya, hindi sila ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout amen. For the scripture said,
whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi man maunawaan ng mundo, mga minamahal, ang klase ng pananampalatayang meron tayo. Hindi man maintindihan ng mundo, mga minamahal, yung pagsunod natin, yung kapamaraanan ng pagsunod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iniiyak lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa tuwing nagtatanong ang iba, mga minamahal, sa tuwing hindi nila maunawaan, itinataas na lang natin ang ating mga kamay, iniiyak na lamang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy pa rin tayong sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May mga pagkakataon, mga minamahal, para nako-confuse na tayo sa ating pananampalataya. Amen? May mga confusions along the way, mga minamahal. Pero sabi ng kasulatan, mga minamahal, He will never fail. The Lord will never fail, mga minamahal. Amen? Those who believe it on Him shall not be ashamed. Hindi tayo mahihiya, mga minamahal. Hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kagaya ng mga patotong ating narinig, mga minamahal. Amen? Tinaningan na, mga minamahal. Sabi, huwag ka na magpa-check up. Amen. I-enjoy mo na lang yung pinagpapacheck up mo, mga minamahal. Amen. Nagtiwala siya ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. At anong naging bunga ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa mahal na Panginoon? Isang araw sila nagkita-kita, mga minamahal. Amen. Hindi siya pinahiya ng mahal na Panginoon. Nagulat yung doktora. Amen. Apay, anya ting kaskastam. Kasadno nga nagbiag nga nabulok iti liver mo. Amen. Hindi siya pinahiya ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. She was expected to die, mga minamahal. Pero hindi kailanman siya, mga minamahal, pinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan ang proseso ng ating pinakamamahal na Panginoon. The more that we fight for our faith, hindi tayo kailanman ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Panahon ng pandemic, mga minamahal. Amen? Hindi natin sinasabi na yung kapag ikaw ay magkakaroon o tuturukan, mga minamahal, ay wala ka ng kaligtasan, mga minamahal. Subalit yung mga nanindigan, amen? Yung kanilang ipinaglaban ng kanilang pananampalataya, mga minamahal, hindi sila pinahiya ng mahal na Panginoon. Amen? Yung iba, mga minamahal, sabi nila, kung hindi ka mababakunahan, matatanggal ka sa trabaho. Pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya, mga minamahal. At nangyari, naganap sa kanila ang salita ng mahal na Panginoon, hindi sila pinahiya ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bagkus, mas lalo silang pinagpala, mas lalo silang inangat ng mahal na Panginoon. Yung iba na promote pa, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Yung mga natanggal sa trabaho, mga minamahal, nung una sila ay nagtatanong, apay ngay. Amen? Pero unti-unti lang nakita, mga minamahal, may mas maganda pa palang plano sa kanila, ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. May isa tayong kapatiran, mga minamahal, hindi ko na babanggitin sino at saang bansa, mga minamahal. Amen? For his safety. Nung panahon na yon, mga minamahal, wala na siyang dokumento, mga minamahal, na may papakita. Ibig sabihin, mga minamahal, he extended his stay sa bansa na yan, mga minamahal. Anong rason niya, mga minamahal? Dahil sa gawain ng mahal na Panginoon. Para mapangasiwaan at gamitin siya ng mahal na Panginoon. Dahil walang ibang tatayo. Amen? Walang ibang gagamitin ng mahal na Panginoon sa lugar na yon. Nagsakripisyo siya, mga minamahal. Sinakripisyo niya ang kanyang pamilya. Dumating ang panahon, mga minamahal, napakaganda ng kanyang trabaho, ng kanyang kumpanya, kalagayan sa isang kumpanya. Napakatagal na po niya sa kumpanyang yan. Isang araw, mga minamahal, bigla siyang inalis. Hindi niya alam kung anong dahilan, mga minamahal, dahil good performing po siya, mga minamahal, by the grace of the Lord. Amen? For how many years? Napakaganda ng kanyang incentive. Akala niya, mga minamahal, dahil sumusunod siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nagsakripisyo siya sa mahal na Panginoon. Sinakripisyo niya kanyang pamilya, mga minamahal. Nung nangyari yun, mga minamahal, siya'y nagtanong sa mahal na Panginoon, bakit? Apay ngay, apo. Kung kailan naman ako sumunod sa'yo, bakit ako natanggal sa aking kumpanya? Akala niya, mapapahiya siya, mga minamahal. Dumating ang panahon, lumipat siya sa isang kumpanya, mga minamahal. Pagkatapos ng ilang buwan, amen, nabalitaan niya, mga minamahal, the company he was working with, na-raid. Lahat, mga minamahal, na mga walang dokumento, mga minamahal na trabador doon, pinauwi sa kanya-kanya mga bansa. Nakita niya siya'y umiyak sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, para sa akin pa ang ikakabuti, bakit ako natanggal sa kumpanyang yan? Ganyan, mga minamahal, ang plano ng mahal na Panginoon. Kung ikaw, mga minamahal, ay magpapatuloy na sumunod lamang sa ating pinakamahal na Panginoon, bagamat may mga katanungan tayo bilang tao, mga minamahal. Amen? Pero kung mapatuloy kang sumunod at sumunod, mga minamahal, patuloy mo siyang papasalamatan, patuloy mo siyang paglilingkuran, mga minamahal, balang araw, ipapakita ng mahal na Panginoon, ano ang dahilan, bakit nangyari ang mga bagay na yan. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon.
Mas lalo niyang naintindihan, mga minamahal. Mas lalong nahayag sa kanya, mga minamahal, ang hiwaga, ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Hindi kailanman tayo ipapahiya ng ating pinakamahal na Panginoon. And one day, mga minamahal, darating ang panahon, everything will make sense. Amen? Yung ating pagsunod sa kabanalan, apay nga kasapulan nga kastoy. Mabalimot nga kastoy, apay nga yadadumang agsiserbi ka niya po, tahanman nga kasday. Amen? But there will come a time, mga minamahal, kung hindi man dito sa mundong ito, mga minamahal, afterlife, during the millennial kingdom of the Lord, mga minamahal, everything will make sense. Yung sakripisyo natin sa pagsunod, mga minamahal, sa mataas na antas, amen? Ng kabanalan ng ating pinakamalapit pagsunod, mga minamahal, sa mataas na antas ng pananampalatay, itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, lahat yan ay magkakaroon ng saysay. Lahat yan ay magkakaroon ng kalinawan, mga minamahal, if we will be receiving the reward na ibibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sabi na ba kasulatan, mga minamahal, in Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to those that love the Lord. Amen? Hindi niya sinabing some. Amen? Sabi na ba kasulatan, all, lahat, mga minamahal, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, masama o mabuti, mga minamahal, lahat yan ay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon. Para saan? Sa ating ikabubuti. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maski yung mga bagay na ginagawa ng kaaway. Amen? Yung plano ng kaaway para sa atin, the Lord will always turn it for good. What the enemy meant for evil, the Lord will always turn it for good. Everybody shall praise the Lord. Tayo, mga minamahal, nagkasala, bumagsak sa paglilingkod, mga minamahal. May plano ang kaaway, mga minamahal. Pero dahil nananatili tayo sa paglilingkod, nananatili tayo sa papagpapakumbaba sa malapay noon, the Lord will turn it for good. Amen? Makikita mo ang plano ng malapay noon para sa iyong ikabubuti. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Sa huling talata, mga minamahal. Amen? Darating ang panahon, lahat ng mga katanungan natin, gaya ng sabi natin kanina, lahat yan ay magkakaroon ng kasagutan. Lahat yung mga pagluluksa natin, mga minamahal, kapigatian natin, magkakaroon tayo ng tunay na ligaya sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ng mga sakripisyo natin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, yung mga pagbibigay natin, mga minamahal, lahat ng mga sacrifices natin sa ating paglilingkod, lahat yan ay bibigyan gantimpala ng ating pinakamahal na Panginoon. At lahat ng mga mananatiling tapat sa ating dakilang Diyos, amen, maririnig nila ang salita ng mahal na Panginoon. Anong sabi sa Mateo 25:21, huling talata na po, mga minamahal? Mateo, kabanatang 25, ang talatay 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, Yes, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Amen? Darating ang araw, mga minamahal, lahat tayo, mga minamahal, ay mapapakinggan natin ang matamis na salita ng malapay noon. Well done, my faithful child. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na yung naranasan, well done, my faithful child. Ibig sabihin na natili tayong tapat sa ating pinakamalapay noon. Lahat yan ay maririnig natin matatamis na mga pangako, yung mga matatamis na salita ng ating pinakamalapay noon. Maririnig natin, mga minamahal, mismo sa ating harapan, mga minamahal. Well done, my faithful child. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Darating ang panahon, maunawaan natin, mga minamahal, the Lord has been there all along. Naroon ang mahal na Panginoon. He was there all along. Kaya tayo pong tumayo, mga minamahal, awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Awitin po natin, you were there all along. Praise the Lord. Hallelujah. Pagamat may mga bagay na hindi natin nauunawaan sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Nasa ating likod lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Inimbitahan po natin, mga minamahal, lahat ng mga bisita. Kayo po ay mapalad, mga minamahal, na gumawa ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos ng paraan upang kayo ay makalapit sa Kanyang presensya. At gaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, may nag-iisang Ama, dakilang Diyos, mga minamahal, na nag-aantay, nagmamahal sa inyo, at gumagawa ng plano sa inyong buhay. Ang kailangan nyo lang pong gawin, mga minamahal, ay lubos na magtiwala, magpakumbaba sa ating pinakamahal na Panginoon,
humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Long ago, one day I'll come back home, but I turn my back and walk away from the one I love most. But like the seasons come and go, like a river leaves the sea, I finally come into my own. It's been a change in me. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. But you were there along, just like a song, somewhere in the back of my mind. You were there along, leading me on. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're standing there, waiting to set me free. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. You touch my heart again. For every story that begins, this one will never ends. For every day my skies are blue, I always want to you. If you weren't there to stop the rain, oh Lord, what would I do? Yes, amen, amen, hallelujah, hallelujah. You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. You were there all along, leading me on. Now my eyes can see you standing there, praise the Lord, waiting to set me free. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, hallelujah. You were there all along, just like the song, somewhere in the back of my mind. Nariyan palagi ang malapay mo. Bagaman sa ngayon ay maaaring hindi pa natin maunawaan ang mga bagay, pero nariyan lagi ang ating dakilang Diyos, ang minamahal. Laging nakatayo sa ating likuran, ang minamahal. Laging umaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. You were there all along, just like a song, somewhere in the back of my mind. You were there all along, leading me on. Now my eyes can see us, you're standing there, waiting to set me free. You were there all along, just like a song, so much easier in the back of my mind. You were there all along, leading me on. Now my eyes can see you're standing there, waiting to set me free. You standing there, waiting to set me free. Lord, hallelujah, hallelujah. You standing there, waiting to set me free. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, kagaya ng ating narinig na awitin, mga minamahal, lagi nariyan ang ating dakilang Diyos. Amen. Darating ang panahon, mga minamahal, makikita natin, lagi nakaagapay sa atin ang ating dakilang Diyos. Nanatiling tapat ang ating pinakamalapay noon, kagaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, nung mga naunang mga services, mga minamahal, kahit na hindi tayo mananatiling tapat, ang katauhan ng ating dakilang Diyos, siya'y mananatiling tapat, kailan pa man, mga minamahal. He was there all along. Amen. At darating ang panahon, mga minamahal, makikita natin ng lahat ng bagay ay ginagawa ng malapay noon para sa ating kabubuti. Kaya sa lahat po ng mga baguhan na naririto, kayo po ay mapalad. Bakit kayo mapalad, mga minamahal? Amen? Dahil dumating ang tamang panahon na mga katanungan nyo ay magkakaroon, unti-unti magkakaroon ng mga katugunan, kasagutan na nagmumula mismo sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aming nga question sa itibiyag, mga minamahal, no apay nga kastoy tinangyari. Everything, mga minamahal, na hindi nyo naunawaan noong mga panahon mula nung kayo ipinanganak, mga minamahal. Sa inyong pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, umpisa na po magkakaroon ng katugunan ang lahat ng mga katanungan na yan. Kaya sa mga sanang ito, mga minamahal, napakahalaga po na inyong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, may 4 requirements
Hindi po mga minamahal, basta-basta na tayo ay maliligtas mga minamahal sa ating paggawa ng mabuti. Meron kailangan mga bagay, may proseso na inihanda ang malapay noon upang tayo ay makakamit ng kaligtasan mga minamahal. Unang-una, ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kasapulan nga mamati tayong dala ang timay sa nga Diyos, itinagan na kat Jesucristo. Amen. Paniwalaan natin mga minamahal na mayroon nag-isang Diyos, ang pangalan Jesucristo. At makikita natin ngayon mga minamahal, binigyan na kayo ng pananampalataya ng malapay noon. Bakit? Kung hindi po kayo binigyan ng pananampalataya ng malapay noon, hindi po kayo makakalapit sa banal na altar ng ating dakilang Diyos. Pero dahil naniniwala kayo na mayroong Panginoong Diyos na nagliligtas, mga minamahal, binigyan kayo ng pananampalataya ng ating pinakamalapay noon, diyan na po mag-uumpisa ang pagliligtas sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mga kasulatan, Amen, gayon na lamang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa sangkatauhan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, na sino man ang manampalataya at maniwala sa Kanya, sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Ano yung requirement? Believe. Whosoever believe it, ibig sabihin kailangan maniwala at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sabi sa Hebrew chapter 11 verse 6, datapwat kung walang pananampalataya ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nauwanti pamati tayo kani Apo Diyos, mga minamahal, hindi tayo magiging kalugod-lugod. Hindi tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandali ito, mga minamahal, kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na maging karapat-dapat sa malapay noon dahil binigyan na kayo ng malapay noon ng pananampalataya. Amen. Mag-uumpisa yan sa maliit, mga minamahal, at kailangan niyong ipagtrabaho yan sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. Dahil sabi na ba kasulatan, work out your salvation with fear and trembling. Ano yung salvation na yan, mga minamahal? Amen. Yung faith. Because faith is equivalent to our salvation. Without faith, there will be no salvation. Salvation only comes if we have faith in the Lord. So sabi na ba kasulatan, work out your faith, work out your salvation with fear and trembling. Kailangan ipagtrabaho natin yung pananampalataya na yan na ibinigay na sa inyo ng malapay noon. Kailangan yung palaguin yan sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa kalooban ng malapay noon sa inyong buhay. At pagkatapos niyan, mga minamahal, kayo ay kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan dahil sa banal kasulatan, mga minamahal, mangagsisi kayo. Amen? Acts chapter 2 verse 38, mga minamahal, repent. Unang-una, kailangan natin magsisi dahil tayo ay pinanganak ng mga kasalanan. Amen? Hindi pa tayo pinapanganak, tayo na ay makasalanan. Amen? Dahil sa naman natin kasalanan sa ating mga magulang, kay Adan at saka si Eva, nananalitay sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya kailangan tayo makapagsisi sa ating mga kasalanan. Sabi dito sa Gawa 3:19, magsisi nga kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Hindi lamang ang paghingi ng tawad, mga minamahal, ang kailangan natin gawin, kailangan magkaroon tayo ng pagbabago ng ating puso, pagbabago ng ating pamumuhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Pagkatapos nyo makapagsisi, mga minamahal, amen, ipapangako nyo sa malapay noon na magkakaroon kayo ng pagbabago ng puso at pamumuhay. Amen, sa tulong at tabag ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, kailangan nyo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay noon ang ikatlong reglamento. Baptism in water in the name of Jesus Christ. Ito ay napakahalagang hakbang po sa pagsunod po natin, mga minamahal, sa ebanghelyo ng ating pinakamalapay noon. Itutuloy po natin, Acts chapter 2, verse 38, magsisi kayo at mga bautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo. Amen? Bakit? Sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at pagkatapos nito, anong pangako ng malapay noon ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, pagkatapos natin mabautisman sa tubig sa pangalan ng Jesucristo, papasok ang malapay noon sa inyong mga puso, mga minamahal. Amen, magmamanifest ngayon ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay noon. At ayon sa inyong pagsunod, ayon sa inyong paglilingkod, mga minamahal, ibubuhos ng malapay noon ang bunga ng Espiritu Santo, the gift of the Holy Ghost. Amen. Unti-unti nyo na makakamit, mga minamahal, the fruits of the Spirit dahil nasa inyo na po ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung apat na reglamento, mga minamahal: pananampalataya, pagsisisi sa ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, at yung ikaapat, mga minamahal, ang mahal na Panginoon po ang gagawa niyan, ang bautismo ng Espiritu Santo. Kaya sa mga sandali ito, mga minamahal, inyo pong itaas ang inyong mga kamay, kayo patuloy na sumampalataya. Huwag kayong mahiya, mga minamahal, na sumunod sa panalangin ito, mga minamahal, na ating kong babanggitin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sundin niyo po ang panalangin ito. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat,
Sa pangalan ng Jesucristo, kami po ay lubos na nagpapasalamat na aming narinig ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, lubos po akong humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula na ako'y isilang hanggang sa mga sandaling ito. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Iligtas niyo po ako maging ang aking mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga kaluluwang ito na tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. The heaven is rejoicing, mga minamahal, dahil inyong tinanggap, mga minamahal, sa inyong mga puso, ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya buong kagalakan, mga minamahal, sa lahat, mga datihan ng mga mananampalataya, atin po silang ipanalangin, mga minamahal, mula sa ating mga puso. Pasalamatan natin at idalangin na sila lubos na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po dahil manalangin para sa kanila. Upo dakilang mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lubos po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga bunga ng mga naunang mga panalangin na aming ginagalang, mahal na pastor, na patuloy, mahal na Panginoon, na kumikilos, nagbubunga, mahal na Panginoon, sa imbalan na gawain hanggang sa masan ito. Maraming salamat sa mga kaluluwang ito na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Aming dalangin, lubusan niyo po silang patawarin sa lahat ng kanilang mga pagkukulang, pagkakasala mula nang sila isilang hanggang sa masan ito. Lubusan niyo silang pakalinisin pa sa pamamagitan ng Espiritu na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat, mahal na Panginoon, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at iligtas, malapay noon, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, malapay noon, hallelujah, manifest in their life, oh God, hallelujah, at pagtibayin sa kanilang pananampalataya hanggang sa iyong dakilang pagbabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. God bless you all po, mga minamahal, hallelujah. At sa mga sandaling ito, mga minamahal, hallelujah, tayo po ay dadako sa ating pangkalahatang mga panalangin. Amen. Kung tayo po ay mga tunay na anak ng malapay noon, tayo po ay meron na pong karapatan. Amen. Na humingi sa ating pinakamalapay noon na ating Ama, dahil tayo na po ay tinaguriang mga anak ng ating pinakamalapay noon na nararapat, mga minamahal, kapag ang anak ay tatawag sa kanyang ama, mga minamahal, ang ama ay sasagot ng tapat sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon, kaya anuman ang ating mga hihilingin, maging sa ating mga baguhan, mga minamahal, dahil inyo na pong tinanggap ang ating pinakamalapay noon, meron na po kayong karapatan na humingi ng anuman bagay, amen, sa ating pinakamalapay noon, dahil kayo po ay tinanggap na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, hallelujah. Inaantay lamang ng ating dakilang Diyos na kayo ay tumanggap sa bautismo, sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamalapay upang sa ganon ay pumasok ng lubos ang Espiritu ng ating pinakamalapay noon sa inyong buhay. Amen. Hindi ito pagsanib sa anumang relihiyon, mga minamahal, nga gaputa, mabautismaran kayo, mga minamahal, ay magiging membro na kayo ng isang relihiyon o ng organisasyon, mga minamahal. Ang bautismo po ay hindi pagpasok sa relihiyon. Ang bautismo po, mga minamahal, ay reglamento upang ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay manahan sa ating mga puso, mga minamahal. Reglamento po yan ng ating kaligtasan. Hindi po yan, mga minamahal, requirement ng pagiging isang miyembro ng isang organisasyon o relihiyon, mga minamahal. Yan po ay reglamento ayon sa banal na kasulatan ng ating pinakamamalapay noon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Kaya sa mga sandaling ito, tayo po'y manalangin sa ating pinakamalapay noon. Idulog po natin ano man ang mga bagay na nais natin, mga minahilingin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ating hilingin lalo tigit ang katatagan ng ating pananampalataya at pag-ibig sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang dakilang pagbabalik. Tayo po'y sama-samang manalangin. Upo dakilang mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kalapkip ang mga bunga ng mga naunang mga panalangin ng aming blood praise in the Lord. Abang lahat, malapay Jesus. Lubos po kami humingi kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Mga bagay na sambit ng isip na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa iyo bananapan, malapay noon. Mga pagsalangsang namin sa iyo mga kautusan, malapay mga bagay na hindi namin nababantayan sa aming mga sarili, kami nagkulang sa iyo. Lubos niyo kami patawarin, pakalinisin, malapay noon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, malapay noon. Hallelujah. At sa mga dalangin ng bawat sa amin, malapay noon. Hallelujah.
Alam po namin sa iyo walang imposible, malapay noon. Hallelujah. Ano man ang mga hihilingin ng iyong mga anak, malapay noon. Gaya ng iyong sinulat sa iyong mga salita, malapay noon. Tapat ka na nangako, malapay noon. Tapat ka na Diyos sa aming buhay, malapay noon. Hallelujah. Kaya't aming sinasampalatayanan, ano man ang mga bagay na aming hihilingin, malapay noon. Ikaw mabibigyan ng katuparan ayon sa iyong dakilang kalooban in your perfect time, O God. Hallelujah. Sa may mga karamdaman, malapay, lubusan niyo po silang pagalingin, malapay noon. Bigyan ng kaginhawaan na nagmumula sa iyo, malapay noon. Sa may mga problema at mga suliranin, malapay noon, bigyan niyo po malapay ng katugunan ang kanilang mga dalangin, malapay noon, hallelujah. Sa mga nanlalamig, nalulupaypay sa kanilang paglilingkod sa iyo, pagtibayin niyo po sila. Muling ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo, malapay noon. Maging sa mga nawalay sa paglilingkod sa iyo, muli po silang ibalik sa paglilingkod sa iyo, malapay noon. Dahil ang kaligtasan, gaya na yun nasusulat, malapay noon, ay para sa lahat, malapay noon, hallelujah. Ito bang aming samot palalangin sa matamis at makapangyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Atin pong ipatong, mami na mahal, as a symbol of our faith. Atin pong ipatong, mami na mahal, hallelujah, ang ating mga kamay, mami na mahal, hallelujah, sa ating ulo, kanang kamay sa ating ulo at kaliwang kamay sa anumang parte ng ating katawan na may mga nararamdaman o may mga karamdaman, mga minamahal. Kung may mga problema, mga natitirang kahinaan, itaas po natin ang ating dalawang kamay, mga minamahal, at sampalatayanan ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay noon ay sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin ng buong pananampalataya sa ating nakilang Diyos, upang dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa mga sanal ito, malapay noon, hallelujah. Lubos po kami nagtitiwala, sumasampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan, malapay Jesus, at aming sama-sama sinasaway lahat ng mga uri ng karamdaman sa lahat mga kapatiran na narito. Cast out in the name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. All forms of sickness and diseases, infirmities, cast out in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga problema, mga suliranin, magkaroon ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Katatagan ng aming pananampalataya, we claim it in the name of Jesus, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. As our token of our faith, tayo pong lahat ay tumayo at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord na 3 beses. Mga minamahal, huwag po tayo magbiro. Mga minamahal, dahil banal po. Mga minamahal, mga kataga na hallelujah, praise the Lord sa ating pinakamalapay noon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamalapay noon. God bless you po sa lahat ng mga visitors po natin. Welcome to the royal family of our loving God. Iniibig po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you, but our dear Jesus loves you more and more. Praise the Lord. Kayo po iaalalayan ng mga beloved workers and choir members, mga minamahal. At kung hindi pa po kayo magpapabautismo, mga minamahal, amen, maaari na po kayo dumiretso sa inyong mga upuan. Pero kung if you find it in your heart, mga minamahal, dahil ang pagpabautismo, mga minamahal, ay hindi po pwedeng sapilitan. Amen? Kailangan meron po tayong willingness. Dahil ang kaligtasan, mga minamahal, ay nag-uumpisa sa willingness ng isang tao. Hindi pwedeng sapilitan, mga minamahal, dahil hindi po magmamanifest ang kapangyarihan ng malapay. Kailangan maging bukal sa ating mga puso. Kailangan natin maunawaan ng lubos, mga minamahal, bakit tayo mababautismoan sa tubig sa pangalan ng Jesucristo. Mga minamahal, at kung nais natin, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, at naunawaan natin ang kahalaga ng bautismo, mga minamahal, as a reglement of or requirement of salvation, mga minamahal, ay pwede na po tayong magpabautismo sa araw na ito. Hindi po kayo mababasa, mga minamahal, dahil meron po tayong baptismal robe, mga minamahal. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon.